Good morning po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po, siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Ilan po kayo nag-file, sir? Sir, Okay. Attorney Mas, mag-ilan pa mga kuan? Sige, unang tanong. Attorney Danao, Attorney. Okay, ang pinail po namin ay isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, ano naman yung pagpunod, they have the power daw ang Congress ng submina power. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin Section 8A at ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa Liberal at Bayan? Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion, at pinirmahan yung subpoena. Na dahil dun sa pinirmahan nilang subpoena, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw tungkol daw sa mga bond transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Sir, so what again yung reaction? Sabi daw ni Senator Laila. Teka. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po nila Sir Manasseh? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Hindi ba parang awkward, diba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. May confirmation ba sir dun sa billions of pesos sa nalaman ng bank account? Ang problema kasi hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Di ba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng subpoena na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila, pero ganun pa rin, walang nangyari.
Sir, in reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang Bank Secrecy Law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Amending? Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Etong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga impormasyon. So, in any manner nga, basahin yung Section 8A. So sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng Vice at ni Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong impormasyon. Ngayon, kung gusto nang usisahin yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong impormasyon. Sir, is it correct po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court? Hindi naman kami pwede maglabas eh. Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng impormasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file, tapos magsisiwalat ka ng mga impormasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Kaya, kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Wala sana to eh. Diba? Kumuha sila ng bank inquiry order. Nasa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Diba? E di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, sorry po. Sir, is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa na nilabas ng AMLA during the impeachment? Kaya unang-una, sinasabi ko nga, paano namin madi-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including you if possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, napilit na sinasama sa impeachment, hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding? Di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. Di ba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio. Di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, diba? Since birth, hindi ba kayo alma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng Vice ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yon ni Atty. Carpio? Does he have a knowledge kung may mga ganong pagpasok ng pera, ng deposits? Unang-una, sinasabi ko nga, I think Atty. Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding at unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa
I think na-monitor yun naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Poa at yung mga abogado nila sa kay Fortune Narbasa. Sir, ano yun? Si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Atty. Carpio. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo, iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, let's... I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no? Sir, last hearing, pinospone ng mga lawmakers yung pagbukas ng BIR records of Atty. Carpio and Vice President Sara Duterte. And I understand Atty. Carpio's another petition questioning that move, I mean yung pagsubmit. Yung sa records. BIR? Yes po. Ngayong April 29, pagdedesisyonan daw kung bubuksan o hindi. Ano po yung comment natin dun sa... Well, unang-una, sumagot ng OSG dun sa petisyon na sinampa namin sa RTC para pigilin, no, yung paglabas ng mga annual tax returns na yon, no. At ang nangyari na monitor din namin na sinelyuhan naman, no, ng BIR commissioner. Ngayon, kung alam mo na may kaso, di ba? At alam na nila na may kaso, hindi ba dapat parang antayin muna ang desisyon ng korte, di ba? Kasi judicial courtesy yan, di ba? Alam mo na magdidesisyon ng korte, bakit mo pangungunahan? Diba? Nasa sa kanila yun kung anong gagawin nila. But may initial resolution ng TRO, denying ang TRO dahil nga daw moot, di ba? Pero sabi namin, nag-motion for reconsideration kami kasi hindi pwedeng moot kasi nga sinelyuhan naman eh. So ang broader issue dito, pwede bang gamitin, no, ng House Committee on Justice ang tax returns? Di ba? Pwede ba lang gamitin nang walang consent ng mga taxpayers? Sir, should the lawmakers decide to open the box sa Wednesday, is this another para opportunity for the camp of Atty. Carpio to challenge again that move sa court if ever lang buksan nila yung BIR records? Kung mangyayari na yun, then we will just have to inform the court, no? Kasi may kaso na yan. We'll just inform the court na itong ginawa nila and then let the court decide if whether or not that action of the supposed future action of the House Committee on Justice is constitutive of contempt or not, no? Sir, sinabi po ni Congressman Joel Suma na yung ginagawa po nilang hearings, including sa pagbukas ng mga salin and bank records ng Vice President and her family, ay hindi po siya fishing expedition. Do you still maintain, or does your camp still maintain, that what the House is doing is already, it can be considered as a fishing expedition or not? Well, I don't want to comment on the side of VP Sara as the subject of the impeachment. But as for Attorney Mans, siyempre sa amin fishing expedition, di ba? Di ba ang posisyon lang naman ng impeachable officer as Vice President 2022 to 2025, di ba? Pero kung makikita niyo yung tax returns na gusto lang buksan 2006, di ba? Tapos itong gusto lang bank reports 2006 din. So 2006 to 2021, hindi ba fishing expedition 'yon na hindi naman unang-una, hindi naman covered ng term ni VP Sara. Pangalawa, si Atty. Carpio, hindi naman siya politiko. Bakit kailangan mo pang usisahin ng tax returns niya at saka kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition precisely because of the all-encompassing and malawak na gusto nilang impormasyon. Di ba? Kung sabi nga nila, sufficient in form and substance na yung complaint, bakit ka pa kailangan kumuha ng ebidensya? Di ba? Sabi na okay na yung complaint. Tama na sa form, tama sa substance. Di ba? So bakit meron pa tayong ganito na mga nangyayari na sinasabi na pa yung mga tax returns, sinasabi na pa yung mga bank transactions prior to 2022? From 2006 to 2022, so a period of around 16 years. Di ba? Hindi ba phishing yun? Ayun, sumagot. Di ba? Okay? Sir. Ano yun? You're ready to face the Senate impeachment court kung itatransmit to I don't think we can properly
appear in the impeachment court. Kasi unang-una, hindi naman subject sa impeachment si Attorney Carpio. Diba? Siya ay pribadong individual at ang abogado ni Attorney Carpio at abogado ni VP Sara ay magkaiba naman. So I think we have to respect the different lawyers, no, kay VP Sara. No? I think if you have any questions regarding the impeachment proceedings, they are the best ones to answer that. Thank you, sir. Okay? Okay na? Thank you, thank you. Ano daw? Pakita yung papel. Sir, salamat po ah. Salamat po.